Kung ayaw niyong manakawan ng komisyon dito, wag na wag kayong magbibigay ng ad authorization code sa mga brands or sellers online. Background lang, nag-start ako mag-affiliate dito sa account ko na to wala pang isang buwan. Dahil sayang naman yung views at engagements na nakukuha ng account ko. And so far so good naman dahil kahit wala pa akong isang buwan, onti pa lang yung videos ko na ina-upload na merong mga product links, meron namang bumibili kahit pa isa-isa. So kumikita na din ako kahit papano dito sa TikTok account ko. Then one day, merong brand na nag-contact sa akin. Na-feature ko yung product nila sa dalawang videos ko and merong yellow basket. At nag-message sila dito sa account ko. Sabi nila maganda daw yung video ko, nagustuhan daw nila. Nag-request sila ng ad authorization code nga good for 365 days or for 1 year. Sa mga hindi nakakaalam, kapag binigay mo yung ad authorization code mo sa brands or seller or kahit kanino pa yan, magkakaroon sila ng way para i-advertise yung video mo nga. So, ibig sabihin, pwede kang magkaroon ng maraming views, pwedeng umabot ng 1 million mahigit yung views sa videos mo. Possible din na magkaroon ka ng new followers and more sales. However, magkakaroon din sila ng access para palitan yung product link sa videos na pinopromote nila. So, ibig sabihin, kahit milyon pa ang bumili sa video mo dahil pinalitan nila yung product link, ibig sabihin nun, mawawalan ka ng komisyon regardless kung ilang views, ilang followers ang magkaroon ka dahil pinopromote nila ng libre yung video mo, sayang din dahil wala kang komisyon na makukuha. So, yun nga ang nangyari dito sa dalawang videos na pinopromote ngayon nitong brand na to. Ang dami na nilang views pero walang pumapasok na komisyon sa akin. Meron ako mga videos dito na 1,000, less than 1,000 views lang. Pero madami naman yung bumibili or marami yung komisyon ko. Pero dito sa video na pinopromote nila, meron ng more than 10,000 views. Pero ayun nga, walang pumapasok na kahit piso sa komisyon. At ang problema pa dito, hindi mo na pwedeng i-delete yung video mo na yun dahil merong ongoing na ad campaign or advertisement nga. Ang plano ko sana is i-delete yung dalawang videos na pinopromote nila ngayon, i-re-upload para sa akin pa rin yung komisyon. Pero ayun nga, dahil pinopromote nila ngayon yung dalawang videos ko, hindi ko siya pwedeng burahin. And nag-message na ako sa help center ng TikTok and humingi ako ng assistance para burahin yung dalawang videos and explain ko kung ano yung nangyayari. And naghihintay na lang ako ng desisyon or ng response nila. So, sa mga affiliates dyan, especially yung mga newbies, pag-isipan yung mabuti kapag may naghihingi ng ad authorization code sa inyo. Make sure na hindi greedy, hindi kupal yung brand or yung seller na nanghihingi ng ad code mo. Dahil maraming ganito, may mga napanood na din ako na nagsasabi na hindi din sila nagbibigay ng ad authorization code or yung iba naman nagbibigay lang ng good for 30 days para kapag magkaroon ng problem, at least 30 days lang merong access sa product link or sa video mo, yung brand or yung seller. Ang problema lang talaga ay nabigyan ko sila ng access good for 1 year. So, sayang talaga yung pinaghirapan ko dahil mukhang wala na ako makukuhang komisyon sa mga videos ko na yun. And until now, nasa page ko pa rin yung dalawang video ko na yun nga. Ang problema, tabo sila sa views, pero wala nga akong komisyon na nakukuha. So, sayang yung effort. Aanuhin mo naman yung views, 'di ba? Pero for me, lesson learned to na hindi na ako magbibigay ng ad authorization code kahit kanino pa yan, kahit walang views or onti ang views. Basta sure ako na sa akin lahat ng komisyon kapag may mga bumili sa yellow basket ko. Kayo ba, na-experience nyo na ba yung ganitong problema as affiliate dito sa TikTok? Kung oo, ano yung ginagawa nyo or ano yung ginawa nyo para makuha nyo yung mga komisyon nyo sa mga videos na pinopromote ng mga kupal na brands or sellers? Comment down below.